Jonah chapter 1, verse number 1 and 2. Jonah chapter 1, verses 1 and 2. Jonah chapter 1, verses 1 and 2. And please, tabangi ang imong silingan as your neighbor, your seatmate might be looking for the book of Jonah. Jonah is found in the minor prophets, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah. O tabangan na lang tika kay basi nagsugod pa kagkanta din ha sa Genesis and Exodus. Ako na lang i-shortcut, okay? All right, Jonah chapter 1 verses 1 and 2. All right? Jonah chapter 1 verses 1 and 2. Tonight's message is a very simple one, a very simple, practical message about the life of Jonah, and yet we can learn many things. Are you there? Say amen. Sa ikaduhang nga bahin, I hope nga wa pa mo nasumi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen? Amen. Jonah chapter 1 verses 1 and 2. Everybody read. Go. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Muna nga, ayaw gid mo tuwan ng dili mag-rice. Kanang di mag-rice aning makaon, ingon ang Bible, arise. So mag-rise gid ta. Arise, go to Nineveh, that great city. During the time of Jonah, Nineveh was the capital of the Assyrian Empire, one of the powerful empires that have ever existed in the world. And yet, God wants this city to be saved using the man of God named Jonah. The title of our message this evening, The Practical Truths from the Life of Jonah. We are all familiar with this story, how Jonah ran away from God, disobedient to God, but then later on, ning balik ragid siya sa Ginoo. Pwede kang magpalayo sa Dios, pero pag abot sa unahan, mubalik ragyud tang tanan sa Ginoo. Hello? Pwede kang magpalayo sa Ginoo. But one way or another, either RIP or rapture. RIP, mamatay ka, muatubang ka sa Ginoo. Rapture, muatubang ta sa Ginoo. Mga kaigsuunan, ayaw pagpalayo sa atong buhi nga Dios. The practical truths from the life of Jonah. Father God, I pray that you will bless this simple message about the life of Jonah. Help your people to understand the message. Holy Spirit, nag-ampo ko nga makikstorya ka sa imong mga katawhan. Pinaagi sa imong pulong. Salamat sa kadaugan sa mong service this morning. Salamat sa amo ang mga bisita nga ganyan ng buntag imong gidala sa church. Thank you, Ginong Dios, sa mga Kristohanon nga nagtabang, nagpalayo sa iglesia. Salamat, Ginong Dios, even sa amo ang Young People's Program. Thank you for all the young people nga nag-appeal. Salamat kay Ginong Dios. Let this be the beginning of their friendship and the flourishing of our youth ministry. Even, Lord, nag-ampo ko sa among discipleship nga malig-on og padayon ang mga men and women and the young people. And tonight, Lord, nagpray ko nga ikaw magapanalangin sa imong pulong karon. Gamita ang kinabuhi ni Jonah sa pagpainumdum kanamo sa mga nindot nga mga kamatuoran sa kinabuhing Kristohanon. We commit and entrust to you everything. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. The practical truths from the life of Jonah. I believe that we have heard many messages about this man, the man who was eaten by fish, by a great fish, alive. However, maskin pag gikaon siya sa isda, pero si Jonah, gibuhi pa siya sa Ginoo. First of all, the first truth that we can learn from Jonah's life is that God uses people. In every ministry, this is the divine design of God. God uses people. God can use ravens. God used raven to feed Elijah. God used the great fish to swallow up Jonah. Gigamit sa Ginoo ang asno nga gisakyan ni Balaam to lead Balaam in the right path to dissuade him from going after the riches that Balak has been offering to him.
Gigamit sa Ginoo ang dove to indicate nga naanay mga tanom nga ning tubo after the global flood. Ang Ginoo pwedeng mogamit og hayop, pero mas nindot gyud nga ang tao ang gigamit sa Dios. And so we see here in our text tonight how God wants to use Jonah for the salvation of the people in Nineveh. In every purpose and plan of God, God uses people. Salamat ko sa Ginoo nga ang Dios nagamit og mga tao sa kinabuhi nako. Where I am today and who I am today is only by the grace of God and because of the people that God used into my life, that molded me and shaped me. And this church right here, the church is existing. The church continues, not because of the pastor, but because of the people, the people of Faith Bible Baptist Church that God continually is using for His glory. The Bible says in verse number 2, the word of God came to Jonah, and the word of God says to Jonah, go to Nineveh, arise and go to Nineveh, and that great city, and cry against it, preach to it the word of God. Hilaki, syagiti, sulti sila sa pulong sa Ginoo, kay ang ilang pagkadautan naabot na nganhi kanako. Mga kaigsunan, walay lain nga gamiton sa Ginoo para maluwas ang mga tao, kundili mismo kita nga mga katawhan sa Ginoo. If we will not reach them out, if we will not share to them the gospel of our Lord Jesus Christ, nobody will get saved. Nobody will receive the gift of eternal life. In every purpose and plan of God, God uses people. That is why isip usa ka Kristohanon kinahanglan tinguhao nato kanunay sa atong kasing-kasing nga gamiton ta sa Ginoo, nga magpagamit ta sa tong buhi nga Dios, tungod kay ang Dios andam mo gamit sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang problema lang kay pareha ta ni Jonah, dili ta available nga magpagamit sa Ginoo. God uses people. Amen? Ang Ginoo mogamit og mga katawhan. Number 2, not only God uses people. Number 2, we cannot truly run away from God. The second lesson that we can, or the second truth that we can learn from Jonah's life is that you cannot. It is just a mere illusion. If okay ra sa imuha nga wala kay simba-simba, if okay ra sa imuha nga wala kay paminaw sa pulong sa Ginoo, if okay ra sa imuha nga wala kay ampo-ampo, if okay ra sa imuha nga wala ka nangalagad sa Ginoo, and you are comfortable with that, it's just an illusion. Because nobody can truly run away from God. The Bible tells us in Jonah chapter 1 verses 3 and 4, Jonah tried to run away from God. And we have all experienced this. Daghang mga panahon sa atong kinabuhi nga nisulay ta, nga nakinabuhi ta, nga walay Ginoo. Hello? Nay mga panahon nga usay watay ampo-ampo. Hello? Nay mga panahon nga usay makalimot ta sa pagsimba, makalimot ta sa pagpangita sa atong buhi nga Dios. And indirectly, we are running away from the presence of God, but you can never hide from God. Yes, you can stop going to church. Yes, you can stop reading your Bible. Yes, you can stop praying to the Lord. But ultimately, mga kaigsunan, you will realize nga walay ni isa dinhi nga makatinud-anay, nga makapalayo ug makatago sa mga mata sa Dios. Jonah, in verses number 3 and 4, the Bible says he rose up to flee unto Tarshish. Tarshish is the modern day Spain. Tarshish is the modern day Spain. From the presence of the Lord and went down to Joppa. And so he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. He fled from the presence of the Lord. Here's what the Bible says. Pagsakay niya sa barko, paglarga sa barko, ang Ginoo nag-andam og bagyo. Verse number 4, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Jonah tried to escape the calling of God in his life.
the command of God in his life. But then, he cannot hide from God. You can run, but you cannot hide from the eyes of the Almighty God. The Bible says in Psalm 139 verses 7 to 12, "Whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and the right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike unto thee." Hebrews chapter 10, verse number 38, the Bible says, "Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him." You cannot run away from God. That is why instead of running away from God, we need to run away, or need to run towards God. Not away, but towards God. Number 3, not only we cannot truly run away from God, number 3, ang kalipay, ang kadaugan sa pagsukol sa Ginoo kadyutra. The success of disobedience or disobeying God is only short-lived. The success of disobeying God or disobedience is short-lived. Jonah tried to disobey God. Dayon, ning sakay siya sa barko, tuwa pagod siya sa hinder part of the ship. Tuwa siya sa pinaka-ilawom nga parte sa barko, mga kaigsunan. And ingon ang pulong sa Ginoo in verse number 5, Jonah was gone down unto the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Ay, pagkalami sa iyahang katulog, pagkalami sa iyang higda-higda dito sa katri, kani wali-wali pa ko dito, mga tao dito magkahi kayo og ulo, diri na ko, higda-higda na ko diri, relax na ko diri. He was deceived by his disobedience. The offer of sin, the offer of disobedience is so tempting, but the product of disobedience is very disgusting. Somebody said, God will not allow his people to sin successfully. The success of disobeying God is only short-lived. Kadyutra ang kalipay sa dang ikaw musukol sa Ginoo. Kadyut lang ang kalipay sa dang ikaw magpalayo sa Ginoo. But later on, you will realize, miserable man day ang akong kinabuhi nga magpalayo sa Ginoo. Miserable man day ang kinabuhi nga walay simba-simba. Miserable man day ang akong kinabuhi nga wala na ko'y ampo-ampo. Lord, mubalik na ko diha kanimo. Ano man, you've realized that success and the pleasures of sin is only just for a season. Tonight, let me tell you this. Kung nakakita kag Kristohanon nga nagpalayo sa Ginoo niya, okay ra siya, ayaw kasuya niya. Ayaw kasuya ana nga klase nga Kristohanon. Kay karon ra na nga kakataw-katawa na siya. Pag-abot sa unahan, dili mamakak ang pulong sa Dios. The Bible says in Hebrews 11 verse 25, Moses, when he was given an option to choose whether he would be the next Pharaoh of Egypt, whether he would go with the family of Egyptians, with the royal family, or to go with the people of God. But he said, as he weighs in, ningon ang pulong sa Ginoo, mas gipili niya nga mag-antos kuyog sa mga katawhan sa Ginoo kaysa mag-enjoy siya sa kalipay sa sala sa hamubo nga panahon. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Kadyutra ang sa kalipay sa sala. Number 4, not only the success of disobeying God is only short-lived. Number 4, we realize from the life of Jonah
that our life as a believer is like a glass house. Ang atong kinabuhi gilantaw sa mga tao. And whether we like it or not tonight, our obedience as well as our disobedience is well displayed in front of the people. That is why your testimony as a Christian, your life as a Christian matters. Your life matters. Your testimony matters. Your faith matters. Your separation, your holiness matters. Why? Because your life, if you are saved, ang tao naglantaw sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi, ang imong mama nga wala na luwas, ang imong papa nga wala na luwas, ang imong mga paryente nga wala na luwas, ang imong mga higala sa imong Facebook naglantaw sa imong kinabuhi. Why? Because you cannot be a Christian and you are going to separate the kind of life as a Christian. Dili pwedeng mahitabo nga ang imong naong butangan nimong maskara para dili ka mailhan sa mga tao. Kay kung kabalo sila nga Kristohanon ka, they are expecting that you would live a life that is holy and according to the standards of God. Verse number 7 to 10, notice here, when Jonah was awoken by the mariner, the captain of the ship, mga kaigsunan ningon ng Bible in verse number 7, gipukaw siya, kay gipaampo siya sa Ginoo, kay silang tanan wa na, nagbagyo na, gipanglabay na nila ilang mga kabtangan, ang katong mga goods nga naghatag og kabugaton sa barko, gilabay na nila tanan, silang tanan gaampo na, silang tagsa-tagsa ka mga Dios sa ilang mga relihiyon, nagampo na sila tagsa-tagsa. Si Jonah giapil nila pukaw. And here's what the Bible says, si Jonah, mga kaigsunan, ilahang nag-cast lots sila. Meaning nag-cast lots, mura sila nagbunot-bunot sila. Kinsa kay hinungdan no? Nganong naingon ani ta? Naagyoy problema. Nganong naingon ani ni? Nganong gibagyo ta? Maayo ra man tong panahon ganina. Kap. Di ba ingon ang Kwan Kap? Ingon ang Coast Guard, maayo ra ang biyahe nato karon. Wala may bagyo. Pero nganong ning kalit magkaabot ang bagyo? And then pagbunot-bunot, pag-cast lots para makabalo kinsa ang hinungdan, uy, dito natunong ang botelya. Mura ba gaspin da battle sila ba? Kinsa kay hinungdan anino? Ching! Agoy, padulong kang Jonah ang botelya. Jonah, kinsa day ka? Nganong naingon ani man ta? Then Jonah shared his life. In verse number 8, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. What is thine occupation? Unsay imong trabaho? Asa ka gikan? Unsay imong nasod? Unsa ka nga klase? Asa ka nga kisa imong mga tao nimo? Unsa ka Pilipino baka? Unsa baka Chinese, American baka? What is your or whence comest thou, and of what people art thou? Verse number 9, Jonah shared his testimony. In verse number 9, ingon si Jonah, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. And then were the men exceedingly afraid, and said unto him, why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord. Nakahibalo sila nga si Jonah ning disobey sa Ginoo. And when we disobey God, and we will reap the consequences of disobeying God, the people will know nganong ning tiurok ang atong mga kinabuhi tungod kay ning sukol ta sa Ginoo, kay nang disobey ta sa Ginoo. That is why this evening I want you to notice that your life and your testimony as a Christian matters. Wherever we go, be a Christian. Be a good Christian. Have a good testimony. Amen? Pastor, dili man ko pastor, dili man ko pareha nimo. Pastor, dili man ko Sunday school teacher, dili man ko choir member. Pastor, importante ba ang akong testimony? Yes.
because people are looking at us. Our life is like a glass house. I've already told this story many times. Nga, kanang muadto tag mga tindahan, one day adto kog Mercury Drugstore, nang palit kog tambal, niingon ang katong kauban ako, pag ingon nga, Mantos, ana ba kanang Mercury kanang suki card bitaw naman ni ang ngalan. Mantos, ano? Diningon ta, ha, sir, Mantos di ka, sir? Nako, siya. Tig-unsa to nimong Mantos, sir, nga. Kabit ni, ano ko ha, patay na kita ni ron. Mura kog natukan, mura ko kasabot unsa akong itubag. Sa mga parente, buutan, katong, unsa to nimo tong Mantos nga doktor, ako tong parente, ang kuna dayon nga, basta gani kuan, katong kapitan, ako tong parente. Pero katong kawatag kabaw, lahi to nga Mantos, lahi tong spelling, double S to ang yung spelling sa Mantos, amo ang S isara. Kabalo ka, kung magdisobey ta sa Ginoo, dako kaayo og damage sa atong kinabuhi. Murag wala lang nimo, pero kung magpalayo ka sa Ginoo, mapiktahan ang imong tibok panimalay. Mapiktahan ang imong mga kaliwat, mapiktahan ang church. And notice the damage of disobedience of Jonah. In verse number 5, the Bible says, ilahang gilabay ang ilang mga kargamento. Can you imagine that voyage could have been carrying valuable goods, special goods, trade goods, pero ilang gilabay kay para lang mugaan ang barko para di sila malunod. And that is a picture tonight of the effect of disobedience sa kinabuhi nato. Kung ang ginikanan magbinuang, maamong ang tibok panimalay. Sakit kay pamalandungon nga naay anak sa pastor nga naghikog, nagpakamatay tungod sa mga problema sa sulod sa panimalay. Your children would be affected. Your wife would be affected. Kay kaning sala maka-stress ni sa kinabuhi sa tao. Mapiktuhan ang imuhang ngalan, mapiktuhan ang baptist, mapiktuhan ang pulong nga Kristohanon, mapiktuhan ang ngalan sa church, mahugawan ang ngalan sa Ginoo. Why? Because your life and my life is like a glass house. Mga celebrity ta, ginalantaw ta sa mga tao. Mo nang gamay na tong sipyat, ingnon din ta, baptis man ka no? Kristohanon man tana ka, nganong ingon ana man ka? Baptis man tana ka, nganong ingon ana man ka? Oh. High school pa ko, giingnan ko, ikaw man tos no, anak man tanak kag pastor, murag yung kag anak sa yawa gyud. Sukad nga giingnan ko ana no, wa gyud ko di na gyud ko magbinuang-binuang magyiga-yaga sa akong mga classmate. Ngano man, sakit oy giingnan ko ana, tinuod man pud. Kay sayop nako nga nagjoke-joke ko niya murag gobihan na ang akong pasiaw sa ako ang classmate. Ikaw man tos no, anak man tanak kag pastor, murag yung kag anak sa yawa gyud. Because again, people are looking at us. Amen? People are looking at us. That is why we need to be careful sa atong kinabuhing Kristohanon. Ginikanan, do not disobey God. Mga anak, do not disobey God. Mga members sa church, do not disobey God. Leaders of the church, do not disobey God. Why? Because we are all one body in the Lord Jesus Christ. Kung ang isa magbinuang, ang tanan maapektahan. Your life is a glass house. Number 5, we live because God is not yet through with us. Jonah, ingon ng Bible, ingon sa mga tao, unsa man ang atong buhaton para malinaw ang dagat. Ningon si Jonah, ilabay ko ninyo, itambog ko ninyo sa dagat, kay ako ang hinungdan, nganong naay bagyo. Ningon ng mga tao, dili na to ni buhaton, mamatay ka. Bugsay sila, halaperti nilang pagpaningkamot. They rode hard. That's what the Bible says. Grabe nilang pagpaningkamot para dili nila matambog si Jonah. Pero maski usaon nilang bugsay mga kaigsunan, dili yun makauswag ang barko tungod sa kakusog sa hangin, sa kakusog sa balod. And then, niingon ang mga tao, sige, itambog na ka na mo. And
And here's what the Bible says in verse 17. When they cast him forth into the sea, ninglinaw ang dagat. And in verse number 17, ang Ginoo nag-andam og dako nga isda aron kaunon si Jonah. Og si Jonah tuwa sa tiyan sa isda. 3 ka adlaw og 3 ka gabi. Imagine ha, si Jonah gilabay sa dagat. Kinsa goy magdahom nga buhi pa siya. Kasulay na magbiyahe gabi barko. Kanang tao nga ilabay mo ambak sa dagat. Pag ambak pa lang nimo daan, pagtugsaw nimo ang barko nga gadagan sa kadako sa dagat, di na ka makitaan. Mo nang lisod panghitaon. Si Jonah, wala ta kabalo what is the exact time, gabi ba or buntag adlawan ba? But regardless kung unsa ang adlaw, kung itambog ka sa tunga sa dagat, sa tunga-tunga sa lawod mga kaigsunan, gamay ra gyud kay ang chances nga mabuhi ka. But look at the life of Jonah. Mga kaigsunan, gilabay siya sa dagat, gikaod siya sa isda. Instead nga mamatay siya, mga kaigsunan, gibuhi pa siya sa Ginoo. Ang isda, way libang-libang, 3 ka adlaw, 3 ka gabi. Laliman ka na stress ang isda. Dili ang isda pwedeng makalibang, kay kung malibang sa maapil si Jonah o kalibang. Naimpatso ang isda. But here's what the Bible says, hangtod na apay tuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi, buhion pa ka sa Ginoo. Jonah was supposed to be dead, but yet he was alive. Gikaod siya isda, pero wala siya natunaw, wala siya mga kaigsunan, gitulon sa isda. Can you imagine? Wa siya natunaw, wa siya nahilis dito sa ilawom, kay ang Ginoo duna pa di ay tuyo sa iyang kinabuhi. Muna nga kitang mga luwas, ayaw gyud sipyata, ang atong kinabuhi dili ni aksidente, dili aksidente nga buhi pa ka. Amen? Dili in taon aksidente nga hangtod karon buhi pa ka. Maskin paggahi kitag mga ulo usahay, pagkabuntag mumata pa ka. Salamat sa Ginoo ana. Naapay tuyo ang Ginoo nimo. Maski pagwa kay ampo-ampo, makamata pagihapon ka. Jarog di ka makahuna-huna nga magampo ka sa Ginoo. Kita diretsog tulog. Lord, sa way kuti-kuti. Lord, kapoy na gyud kay ko. Ang Ginoo pa'y imusultian, kapoy na kay ko, Lord. Matulog na gyud ko, Ginoo. God is not through with us yet. That's why we are still alive. God still wants to use your life, my life. That's why buhi pata. Mo nang samtang buhi pata. The same message this morning, the same idea tonight, that as long as you are still alive, God has still a purpose and will for you. That's why we need to know and we must determine what is that purpose, what is that will of God sa atong mga kinabuhi. Unsa may tumong sa Ginoo nganong buhi pata kay gusto patang gamiton sa Ginoo. I do not know how long we are going to live. Ambot, kinsa nato diri ang makaabot og 100 years old. Na kay makaabot og 100 nato dinhi. Sang ko sami ra gyud maabot og 200 diri. Wa ko kabalo kung pila ra atong tuig aning kalibutana. Paspas kaayo ang tuig. Paspas kay kaganina. Nalipay ko ni Brother Jason, gihatod niya si Johanna dinhi. Ning apil na si Johanna sa young people. Can you imagine sa kapaspas sa panahon? Kahinumdum pag ko sa una, wa pa nagminyo silang kay Jason at kay Josel. Karon ang ilang anak na dinhi. Apil na young people. Can you imagine unsa na gyud ta katigulang ani? No? Apil na si Johanna, nagyang people's program na, enjoy kay sila, ana, paspas kay ang panahon.
And then we realize, graduate na sila og college. And then we realize, who knows, si Kinkin, sunod tuig, Lord willing, mahimo na ning abogado. Sa una, si Kinkin, gamay pa rin. Picture Kin. Nanay. Buhay pa si Papa. Picture Kin. Magdula-dula ra sa unang panahon. Ang uban na to, hambis kig mga naong sa una, karon kunot-kunot na, nagsugod na, kunot-kunot na diri, yat-yat na diri, sugod na. Because again, time flies, the days quickly pass. That's why, mga kaigsuunan, wala nag-agad ang oras nato, mga kaigsuunan, gi-count. Our days are numbered. Our days are counted here on earth. That's why, do not waste your time. Find the will of God. Find the purpose of God. And when you find that purpose, hawiri mga kaigsunan, kay mo na hinungdan ganong buhi pa ka, kay naapay tuyo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. We live because God is not yet through with us. And you can have that confidence every time nga mong biyahe ka, every time nga, so, kayo nahuna, gani ko ganina, pagtawag ni Pastorin ako, John, mauban ka John, karungkwan John, ato tagwan John, ako sige Pastor, mauban ko kung nahuna, wabaka ko nasayop sa kong desisyon, no? Pas sila nagbiyahe na mo, din naglinog ba, din natumba ang pustis kurinte, bitaw, din, kung Lord, bata para ba niya kong asawa, Lord, pildi-pulihan ra ba ni? Pero ako nang ginan akong asawa nga, aning mamatay ko, ok-ok na, mahimo kong ok-ok. Basta naaga ni ok-ok nga mulupad og kalit, ako na. Dili ta mabalaka nga mulakaw ta, dili ta mabalaka nga mag-drive ta, mo sakay tag eroplano, mo sakay tag barko, dili ta mahadlok nga mugawas kay kitang Kristohanon nakabalota nga hangtod na pay tumong ang Ginoo nato, buhion pagyud ta sa Ginoo. Number 6, second to the last, the sufferings of disobedience is greater than the sufferings in Christ. Kung mo disobey ka sa Ginoo, ang imong pag-antos, grabe kaayo. Kung magpalayo ka sa Ginoo, mas grabe ang pag-antos sa nagpalayo sa Ginoo kaysa nagpagamit sa atong buhi nga Dios. Jonah, the Bible tells us, when he was on the belly of the fish, the great fish, the Bible says about the prayer of Jonah, unsa ka miserable ang iyang kinabuhi. Muna nga ayaw gyud mo pagpalayo sa Ginoo. Yang people ayaw gyud mo pagpalayo sa Ginoo. Kay magmiserable, ibutang gyud ka sa tiyan sa isda. The Bible tells us in Jonah chapter 2 verses 1 and 7. Notice the prayer of Jonah, Jonah chapter 2. And then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. Ayaw na paghuna-huna og ampo nga nanakastiyan sa isda. Balik na kog ampo kay wa na ni ulahi. Ayaw samtang karon maay pangkahimtang tawag sa Ginoo. Jonah was praying sa sulod sa tiyan sa isda. Walay sopa dito eh. Walay higdaanan dito sa tiyan sa isda. Can you imagine unsa ka discomfort to nga naa sa unsa ring tiyan sa isda, dako kay nga kwarto? Tinaira na tuwara sa dito, gaana na sa dito. Can you imagine the slime, ang baho, ang init, kay acidic biya ang tiyan sa isda. Init kaayo ang iyang kahimtang. That's why he mentioned here in his prayer, unsa ang mura siya nasa impierno. Verse number 2 ingon ng Bible, and he said, I cried by reason, verse number 2, of mine affliction unto the Lord, and he heard me out of the belly of hell. Cried I, and thou heardest my voice. He described the belly of the fish as the belly of hell because deep down inside the guts of the fish, init dito sa sulod. Dili lang sa gibutang og usa ka gabi, tulo ka gabi adlaw og tulo ka gabi.
The Bible says in verse number 3, "For thou hast cast me into the deep, in the midst of the seas, and the floods compassed me about. All thy billows and thy waves passed over me. Then I said, I am cast out of thy sight. Yet I will look again toward thy holy temple. The waters compassed me about, even to the soul. The depth closed me round about. The weeds were wrapped about my head. I went down to the bottoms of the mountains. The earth with her bars with me was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption." Hapit kong mamatay. Huwag na istorya, basta magpalayo sa Ginoo. Hapit kong mamatay. Munang mubalik na ako sa Ginoo. Ayaw na pagtagad nga mo is mahitabo na sa atong kinabuhi. Balik na sa Ginoo karon pa. Amen. Why? The sufferings of disobedience is greater than the sufferings in Christ. Muna nga, kung nagpadagamit ka sa Ginoo, dili mawala ang problema. Pero mas dako ang problema, palayo ka sa Ginoo. Pili ka karong takna sa kagabion. Asa imong pilion? Magpalayo ka sa Ginoo or magpaduol ka sa Ginoo? Unsa nga problema imong gusto? Problema nga ubanan ka sa Ginoo or problema nga isalikway ka sa Ginoo? The sufferings of disobedience is greater than the sufferings in Christ. And number 7 and the last, repentance is the key to the revival. Jonah repented. Oto nagampo siya sa Ginoo. In Jonah chapter 2, verses 9 and 10, he made a vow to the Lord. Nagbuhat siya pagkigsaad sa Ginoo. Lord, mo ni akong buhaton. Ginoo, mo ni akong buhaton. Ginoo, mubalik na ko nimo. But I will sacrifice unto thee, verse number 9, with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. And when he repented, kabalo kaon sa gipaabot sa Ginoo nato, ang paghinulsol ra gyud sa atong mga sala. Gatagad ra gyud ang Ginoo nga moduol ka kaniya. Gatagad ra gyud ang Ginoo nga mobalik kaniya. Ang problema lang sa Kristohanon, hambugiro kay ang tao. Hambugiro kay ta nga mobalik sa Ginoo. Hambugiro kay ta di ta kabalo mo dawat sa atong sayop, di ta kabalo mo dawat sa atong sipyat, dili ta kabalo mo angkon nga nagpalayo ta sa Ginoo. But if only makakaton lang ta nga mobalik sa Ginoo, then God will forgive us. And God will give us a chance to serve Him. Just like Jonah in verse number 10. And the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Finally, ang isda nakalingkawas sa iyahang impatso. Laliman ka ang isda. Pertig ito. Wa gato siya kaon-kaon. Siya pwedeng mukaon. Kaya kung mukaon siya, wa. Si Jonah mahilis to sulod. Nagpasting ang isda tungod ni Jonah. Mga kaisonan, kung si Jonah tuwa sa stud sa tiyan sa isda, unya wa siya nakauna og hinulsol, walay nindot nga mahitabo sa iyang kinabuhi. Kung magpalayo ta sa Ginoo, unya nakahibalo na ta nga miserable na tong kinabuhi. Ang Holy Spirit nagtuktok na sa atong kasing-kasing, balik na sa Ginoo, balik na sa Ginoo. Pero gahi ang atong kasing-kasing, magpabilin ta sa atong kinabuhi nga nagpalayo sa Ginoo, wala ginindot nga mahitabo sa imong kinabuhi. The best thing to do is to repent, and you will have revival. When you repent, when you acknowledge your sin towards God, just like Jonah, God will give you a second chance. You know why? Because our God is a merciful God. He is faithful. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Faith Bible Baptist Church is not a museum of saints. We are not a perfect church. We are not here to scan people. O ikaw, dili ka perfect, ay simba diri.
O ikaw na kay gibuhat nga sa laayg simba diri, dili na ang church. Ang simbahan, ospital sa mga Kristohanon nga nasamdan sa kalibutan. That's why when a Christian realizes that I need to go back to God, and when that person comes and enters in the church, dawata siya. Amen? Pasalamati siya, Brad, welcome back. Salamat kaayo. Sis, salamat kaayo nga nakabalik ka sa pagsimba. Mga kaigsuonan, kitang tanan nga naa dinhi. Kung magpalayo ta sa Ginoo, what the best thing to do is to repent. When Jonah repented, he was given a second chance. Because our God is the God of many chances. And when God gives a chance, ayaw nagutro. Amen? Amen? Ayaw nagbalik sa daang kinabuhi. Ayaw nagbalik sa mo na ganing gipasaylo ka sa Ginoo. Ayaw na, padayon na ta sa pagsunod sa atong buhi nga Dios. When God gives a chance, don't delay to repent. When Jonah was given a second chance, wa gyud nagdugay-dugay si Jonah. Ning adto siya sa Nineveh, nagwali siya sa pulong sa Ginoo, o sa diyang nagwali siya, gigamit siya sa Dios. Paminaw mo pag-ayo. Pwede kang gamiton sa Ginoo. Just repent of your sins. Go back to God. And God will use you. Tungod kay dunay plano ang Dios sa atong mga kinabuhi. But I will tell you this. Moabot ang panahon nga matapos ang kaluoy sa Ginoo. Sakit pa kita, pamalandungon, nga naay mga Kristohanon karon nga atong makita nga inyong nailhan, nga nagpalayo sa Ginoo, nga nagsugod ng miserable ang kinabuhi, pero gahi gyapon og kasing-kasing. My friends, tonight, ayaw og sukol sa Ginoo. Do not disobey God. Ayaw pagpalayo sa Ginoo. Just like Jonah, here are 7 practical truths. God uses people. Ikaduha, dili ka makapalayo sa Ginoo. Ikatulo, ang imong pagpalayo sa Ginoo, ang kalipay ni ana, hamubo ra kaayo. Ang pag-antos hilabihan kataas. Ikaupat, ang atong kinabuhi, sama sa usa ka glass house. Ang mga tao naglantaw sa atong kinabuhi. As long as we are still alive, number 5, ang Ginoo do na paituyo sa atong kinabuhi. Determine tonight what is the purpose and the will of God in your life. Ikaunom, ang pag-antos sa Kristohanon nga nagpalayo sa Ginoo mas dako pa kaysa Kristohanon nga nagantos diha sa pagpagamit sa Ginoo. And number 7 and the last, ang gitagad ra gyud sa Ginoo, letter R, repentance, paghinulsol sa atong mga sala. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Heavenly Father, thank you, Lord, for the life of Jonah. It's my prayer, Lord, nga karong takna sa kagabion, we will understand and put into our hearts